Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang pahayag ni Senator Lacson na nag-o-overtime siya dubli-kayod sa pag-iimbestiga ng mga flood control anomalies. Saang lugar? Sa Ilocos Norte ba na binabaha? Hindi po, sa Taguig. Sa lugar ni Senator Alan Peter Cayetano. Okay, mag-advertise lang muna tayo. Meron pa tayong stock ng dark chocolate o tablea. Dito kayo mag-order, 0916-9000-997. Limited po ang stock, kaya first come, first serve. Hindi ako nagninegosyo ito. Umiinom lang ako everyday. Gusto ko lang matulungan ang mga cacao farmers sa Bukidnon para maibenta ang kanilang produkto. Okay, meron din tayong fund drive para tulungan ang Brave 18 Marines sa araw-araw nilang gastusin, lalo na sa pag-asikaso, pagharap sa mga patong-patong na kaso na naisampa laban sa kanila. Dito kayo magpadala sa GCash number na ito, 0966-265-8480. Ang pangalan ng GCash number is Ivan Henry Sibog. Echo Victor Alpha November. Ivan Henry. Okay, ito. Post ng ang balita ngayon. Ting Lacson, dublikayod sa investigasyon sa umano'y ghost project sa Taguig. Tila ibinibida na hindi nagpapahinga si Senator Ping Lacson sa pagpapatuloy ng pagbusisi sa mga umano'y anomalya sa slope protection at drainage project sa Taguig. Sa kanyang post sa X, sinabi ni Lacson na kahit weekend ay tuloy ang kanilang pag-follow up sa mga bagong lead upang mapanatili ang momentum ng investigasyon. Sabi niya sa post ni Ping Lacson, "Today, a Saturday, we haven't slowed down in following up the leads to maintain the momentum gained since we started investigating the anomalous slope protection and drainage projects in Taguig." Iginit din niya na determinado silang tapusin ang investigasyon. Ang pahayag ni Lacson ay kasunod ng kanyang mga aligasyon tungkol sa mga umano'y ghost project sa Taguig. Sinabi naman ng NBI na sinusuri rin nito ang naturang mga pahayag habang mariing itinanggi ni Senator Alan Peter Cayetano ang lahat na akusasyon. Wow! Palakpak naman dyan kay Senator Lacson. Lalong, ito comment ko lang lalo lang nagiging halata ang kanilang selective justice. Kagabi, I don't know, up to now, bumabaha sa Ilocos Norte. May nag-imbestiga ba sa Ilocos Norte? Ang daming naisiwalat na mga palpak na flood control projects doon. Pasalamat tayo kay vlogger na si Jesus Busi Duki. Klarong-klaro yung mga unfinished projects doon. Substandard. Kaya lang, wala lang. Kasi nga is selective. Mayroon bang nagpunta sa Leyte? Wala lang. Davao City, dahil nandyan ang mga Duterte. Ngayon, Taguig City, dahil nandyan ang mga Cayetano. Well, sige, sila ang mga powers that be. Ang taong bayan nagmamasid at hindi nyo na maluloko. Kaya tignan nyo, dahil sa perception ng taong bayan na pinipersecute ang mga alyado ng Duterte, kaya yung lumabas na resulta ng survey, ng Pulse Asia, runaway winner
ang kampo ng mga Duterte. Sa presidential race, malayo ang agwat ni VP Sara sa kanyang mga katunggali. Sa vice presidential survey, ganon din. Dalawang Duterte allies ang nangunguna, Senator Bongo and Senator Robert Padilla. So, kahit sino sa kanila ang mag-vice presidente, kung ngayon ang election, sure, mananalo. Sa senatorial lineup survey naman, 6 na kakampi ng mga Duterte ang pumasok sa Magic 12. So, bakit ganun? Paliwanag ni Professor Ronald Holmes ng Pulse Asia is dahil sa perception na ang administrasyong ito is pinipersecute ang mga Duterte. Kaya yung persecution na yan, yung selective justice na yan, in a way, nakakatulong kay VP Sara. Kaya magpasalamat tayo kay Senator Lacson. Itong panggigipit nila kay Senator Alan Peter Cayetano. Dahil magbunga ito ng galit ng taong bayan sa administrasyong ito. At the same time, magbunga ito ng simpatya ng taong bayan papunta kay VP Sara at ang kanyang mga alyado. So, Senator Marcoleta, Senator Jinggoy, Mike Defensor, 3 nakakulong. Yan ba kaya, babanggitin ba kaya ng Pangulo sa kanyang SONA na may napakulong na tayong senador? Pagdating naman sa congressman, parang may nabasa akong post. Parang pakulo nila, meron daw silang dadamputin na isang congressman na ikukulong. I don't know kung tama ba yun. Ikukulong sa araw ng SONA. Parang padrama script lang nila. Kasi wala silang maipakitang magandang nagawa doon sa laban ng flood control scam. Mahiya naman kayo. Kaya sila ngayon ang napapaya. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Hindi si Ante ang natagano gero. Wala ni ang balay ni Ante. Sumuna ni ang itsura sa atop ni Ante. Natabangan siya og gero. So makita gid nato ang iyang atop nga mga buslot na gyud. Mga dagko na gyud og buslot. Ang iyang atop tungod sa kadugayon na. So gipang kuana na gani ang uban. Pamputol na. Kita gid nato nga kung mag-ulan matuluan na gid sila. Ang ilang abuhan mga silupin lang. So pila na ni katuig Ante ang inyong balay? Napulo na ni. Napulo na katuig. Oo. So nagantos gid mo Ante pagayo sa ulan. Nagantos gyud mi. Oo. Lagi nagawag yun na. O pila gid mo kapuyo diri Ante nga balay? Kuan man mi tulo ka pamilya. Tulo mo ka pamilya. Oo. So mura ni giluagon sa inyong balay. So kuan gyud mo, tulo ka pamilya kung mag ulan Ante, Ga parlingkod mi dire. Gapang- Gatapok-tapok. gatapok-tapok galing kod ra mo. Oo. So unsa di Ante ang panginabuhian ninyo? Gapasok ka rata. Gabasok ra mo. Oo, ug naay musuho na gasidlain tag muso. Kung magasidlayan kung dunay muso makamuso Oo. para lang Mabuhi mi makapalit mo og kuan among pagkaon. inyong pagkaon. Oo. Pero ano dali nagakadugangan kay nagabuslot og uban ano. Bisan ang inyong mga kaldero. Oo. Ato ang among plato. Di mo amoy ra. Pila mo ka pamilya ani tulo mo so Tulo mi. kinira ang Mga inyong among kardero. So lisod gyud Ante ang inyong panginabuhian Oo. Salamat sa Ginoo sa nagtawag og sen. nga makaatop na gyud mo. Atop na gyud ni nga di na gyud mituluan. Sige Ante, salamat.